Magandang araw! Ngayon ay nasa ika-4 na markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita, paglalarawan, at pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang, at dami o laman. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin! Sa nakalipas na aralin ay natutunan muna ang magkumpara ng iba't ibang unit ng panukat kasama ang sukat sa metro o sentimetro. Natutunan mo na rin ang pagkumpara ng sukat ng timbang, dami o laman. Ngayon naman sa araling ito, matututunan mo ang pagpapakita, paglalarawan at pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at mga dami o laman. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin. Bago tayo magsimula, tandaan mo muna ang mga ito. Ang 1 metro ay merong katumbas na 100 sentimetro. At ang 1 kilo ay merong katumbas na 1,000 gramo. At ang 1 litro ay meron namang katumbas na 1,000 mililitro. Tandaan, ang pinaikling metro ay titik M, at ang pinaikli naman sentimetro ay cm, at ang pinaikli namang kilogramo ay kg, at ang pinaikli namang gramo ay g, at ang pinaikling litro ay L, at ang pinaikli namang mililitro ay ml. Tandaan, ang 1 metro ay mayroong katumbas na 100 sentimetro, at ang 1 kilo ay mayroong katumbas na 1,000 gramo. At ang 1 litro ay mayroong katumbas ng 1,000 mililitro. Handa na ba kayo sa ating aralin? Halina't simulan na natin. Halina't tignan natin at pag-aralan ang halimbawa. Suriin mo kung paano ipinakita at inilarawan ang pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na linear. Narito ang halimbawa. Isulat ang katumbas na sukat ng 5 metro sa sentimetro. 5 metro, katumbas ng ilang sentimetro. Halina't alamin na natin. Upang makuha natin ang tamang sagot sa halimbawa kanina na ilan ang katumbas ng 5 metro sa sentimetro, alamin muna natin yung mga datos o given number. Ang given number sa halimbawa ay 5 metro. Then, hahanapin natin ito kung ilan ang katumbas sa sentimetro. Ito ang solusyon. Isulat muna ang given number o datos na 5 metro. I-multiply natin ito, ilan ba ang katumbas ng 1 metro sa sentimetro? Ito ay 100 sentimetro. At i-divide natin ito sa 1 metro. Upang makuha natin ang unit, i-cancel natin o i-cancel ang magkaparehas na unit. Kaya ang natirang unit na lang ay sentimetro. Sinusulat muli natin ito sa panibagong number sentence. Kaya, 5 times 100 sentimetro divided to 1. 5 times 100 centimetro equals 500 centimetro. At i-divide natin ito sa 1. Ang sagot ay 500 centimetro. Nakuha na natin ang sagot. Ang tanong, isulat ang katumbas na sukat ng 5 metro sa sentimetro. Ang katumbas ng 5 metro ay 500 sentimetro. Ngayon naman, tignan natin ang halimbawa. Suriin mo kung paano pinakita at inilarawan ang pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na mass o bigat. Narito pa ang isang halimbawa. Halina't pag-aralan natin. Basahin muna natin ang halimbawa. Alin ang mas mabigat? Ang 1 kilong bayabas o ang 1,000 gramong mangga? Halina't tuklasin na natin.
Upang malaman natin ang tamang sagot, kailangang isalin natin ang 1 kilo o kilogram sa katumbas nitong gramo or gram. Halina't alamin natin kung ang 1 kilo ba ay katumbas ng 1,000 gramo. Simulan na natin ang solusyon. 1 kilo, i-multiply natin sa 1,000 gramo at i-divide natin sa 1 kilo. Ngayon, i-cancel ulit natin o i-cancel ang magkaparehong unit. Then, isulat ulit natin sa panibagong number sentence. 1 times 1,000, i-divide sa isa, equals 1,000 divided to 1 equals 1,000 gramo o 1,000 gramo. Ibig sabihin, magkatumbas ang 1 kilo at ang 1,000 gramo. Maaaring isalin ang 1,000 gramo sa katumbas itong kilo o kilograms. Halina't simulan na natin. Ngayon alamin natin kung 1,000 gramo ba ay katumbas ng 1 kilo. Narito ang solusyon. Isulat muli ang 1,000 gramo at i-multiply natin sa 1 kilo. Ilan ang katumbas ng 1 kilo? 1,000 gramo. I-cancel natin ang magkaparehas na unit, ang gramo. At isulat muli natin ito sa panibagong number sentence. 1,000 multiply natin sa 1 kilo at i-divide natin sa 1,000. 1,000 times 1 kilo equals 1,000 kilo. At i-divide natin sa 1,000. 1,000 divided to 1,000 equals 1. Ibig sabihin, ang katumbas ng 1,000 gramo ay 1 kilo. Kaya ang sagot, makikita na ang 1 kilo o kilograms ay katumbas ng 1,000 gramo or grams. Sa makatuwid, ang 1 kilong bayabas ay magkapareho ng bigat sa 1,000 gramong mangga. Ngayon naman, tignan natin ang halimbawa at suriin natin kung paano ipinakita at inilarawan ang pagsasali ng mga karaniwang unit ng panukat na dami. Narito ang halimbawa, halina't basahin natin. Kailangan ng 8 litrong tubig upang mapuno ang maliit na aquarium ni Rosie. Ilang mililitro ng tubig ang kailangan ni Rosie upang mapuno ang aquarium? Halina't alamin natin ang sagot. Narito ang solusyon. Ang 1 litro ay merong katumbas na 1,000 mililitro. Ang halimbawang datos kanina ay 8 litro. I-multiply natin ito sa 1,000 mililitro. At i-divide natin sa 1 litro. Ngayon, i-cancel muli natin ang magkaparehas na unit, ang litro. Pagkatapos, isulat muli natin ito sa panibagong number sentence. Kopyahin ang 8, kopyahin ang multiplication symbol, kopyahin ang 1,000 at saka ang unit na mililitro. At i-divide sa isa. 8 times 1,000 equals 8,000. Then ano ang natirang unit ay mililitro. Then i-divide natin sa isa. 8,000 divided to 1 equals 8,000 mililitro. Makikita na ang 8 litro ay katumbas na 8,000 mililitro. Kaya ang sagot, 8,000 mililitrong tubig ang kailangan ni Rosie upang mapuno ang aquarium. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, tukuyin ang katumbas na sukat batay sa nakasaad na unit na sumusunod na mga bilang. Isulat na iyong sagot sa iyong kwaderno o sa iyong sagotang papel.
Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, narito ang bilang 1 hanggang 5. Halina't sagutin ko na ang unang bilang at ika-4 na bilang para sa inyo. Ang unang bilang, merong 12 metro. Anong katumbas nito sa sentimetro? I-multiply natin ang 12 sa 100. 12 times 100 equals 1,200. Kaya ang 12 metro ay merong katumbas na 1,200 sentimetro. At sa kilogram naman, sa ika-4 na bilang, merong ditong given number na 14 na kilogramo. Ang katumbas nito sa gramo, i-multiply natin ng 14 sa 1,000. 14 times 1,000 equals 14,000. Kaya ang katumbas na 14 na kilogramo ay 14,000 na gramo. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga naiwang bilang. Narito naman ang bilang ika-6 hanggang ika-10 para sa gawaing pagkatuto bilang isa. Halina't sagutin ko na ang ika-6 na bilang para sa inyo. 3 litro ang given number. Ang hinahanap ay mililitro. Hanapin natin ang katumbas ng 3 litro sa mililitro. I-multiply natin ang 3 sa 1,000. 3 times 1,000 equals 3,000. Kaya ang 3 litro ay merong katumbas na 3,000 mililitro. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2, tukuyin ng katumbas na sukat ayon sa nakasaad na unit. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang bilang 1, ilang sentimetro ang katumbas ng 10 metro. Ang tamang sagot ay letter D, 1,000 sentimetro. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Para sa ikalawang bilang, ilang metro ang katumbas ng 2,000 sentimetro? A. 2,000, B. 200, C. 20, D. 2. Ikatlong bilang, ilang litro ng tubig ang kailangang isalin sa timba na naglalaman ng 10,000 mililitro? Ano ang tamang sagot? Letter A, 1, letter B, 10, letter C, 100, letter D, 1,000. Pang-4, ang magkakaibigan Sinalin, Bina at Mila ay bumili ng tig-1 kilong prutas para sa gagawin nilang fruit salad. Ilang gramo lahat ang biniling prutas ng magkakaibigan? A. 30, B. 300, C. 3,000, D. 30,000. Bilang ika-5, si Lara ay may biniling 5 litrong pineapple juice. Ilang mililitro ang katumbas nito? Letter A, 50, letter B, 500, letter C, 5,000, or letter D, 50,000. Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, isalin ang unit ng panukat ng nasa kanang bahagi upang maging katulad ng unit na nasa kaliwa nito. Gawin ang pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat. Paghambingin at isulat ang simbolong greater than, less than, o equal. Sapat lang. Isulat ng iyong sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, narito ang bilang 1 hanggang 5. Halina't sagutin ko na unang bilang para sa inyo. Ang given numbers ay 8 meters. Ang nasa loob ng parenthesis ay 300 cm plus 500 cm. Kaya ito ay equal. Dahil pag pinagsama natin ang 300 cm at 500, ang sagot ay 800 cm. Ang 1 meter ay merong katumbas na 100 cm. Kaya ang tamang sagot ay equal. Dahil ang 8 meter ay merong katumbas din po na 800 cm. Sa mga susunod na bilang, bilang ikalawa, 3, 4, 5, alam ko kayang-kaya mo na itong sagutin.
Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, narito ang bilang 6 hanggang 9. Halina't sagutin ko na ang ika-6 na bilang. Sagutin muna natin ang mga nasa loob ng parenthesis. 600 grams plus 500 grams plus 1,000 grams. Ang sagot ay 2,100 grams. Mas malaki ba ito sa 12 kilograms? Ang sagot ay less than dahil ang katumbas nito ay 2.1 kilograms lamang. Kaya mas malaki pa rin ang 12 kilograms. Alam ko, kayang-kaya mo nang sagutin ang bilang 7, 8 at 9. Narito ang bilang ika-10 para sa gawaing pagkatuto bilang 3. 2 liters. Ano mas madami? Ang 2 liters ba? Sa 250 ml plus 250 ml plus 500 ml. Sagutin muna ang mga ito upang malaman natin kung ano ang tamang sagot. Para sa gawaing pagkatuto bilang 4, basahin at suriing mabuti ang mga larawan. Alin sa mga ito ang bibilin mo upang ikaw ay makatipid? Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o sagotang papel. Narito ang mga larawan para sa gawaing pagkatuto bilang ika-4. Pagmasdan lang mabuti at suriin ang bawat presyo at ang bawat laman o timbang na mga larawan kung alin sa mga ito ang makakatipid para sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa aralin ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!